Alam nyo ba ang latest? Si Bianbi nag-report. Oo, nireport ang reaction video ko. Halatadong guilty. Diba? Halatadong guilty itong si TQ. Oo. Anong report niya? Privacy concern daw. Ulitin ko, kahit wala naman akong binanggit, kahit na totoong name niya nga, hindi ko binabanggit sa live eh. Hindi ko binabanggit doon sa video. Di ba? Gusto mo palang maging private ka. Eh bakit ka nag-SOCMED, TQ? Ganyan ba kapag di kayang tanggapin ang pagkakamali? Kaya isisisi na lang palagi sa iba para magmukha kayong inosente palagi? Di ba? Yes, na-report po ako ni TQ. Oo, pwede ba ipakita yung report? Oo, pwede ba ipakita? Ayan no. We would like to inform you that we have received a privacy concern about your content. Okay? Privacy concern about your content. Nakalagay naman dito, receiving this notice does not imply a violation of YouTube privacy guidelines and no action has been taken against your content or channel at this time. Opo, yun yung sabi. Kasi nagpasa sila ng report na receive ko na about privacy concern. Kung hindi ba naman sila Bopols, 8080, ganon. Paano naging privacy content yung aking aking content about sa kanila? Yung binigyan ko ng reaction at opinion, public. Paano nangyari yun? Ha? TQ, guilty ka? Kaya mo na-report? Guilty ka? Gusto mong ma-remove yung video kasi maraming makakapanood at mapapahiya ka dun? Sisihin mo yung nanay mo. Kasi yung nanay mo ang gumagamit sa'yo at nagpo-front sa'yo. Mga magulang mo, ipino-front ka. Okay? Diba? Kung apektado ka sa content ko na nagsalita ka sa fans mo, nalawakan nila utak nila para maintindihan ka nila, at di ako nag-agree doon, wala ka magagawa. Kasi ako, nakita ko na ikaw mismo, hindi naman malawak ang pangunawa mo. Same kayo ng nanay mo. Totoo naman. Diba? Totoo naman. So ano karapatan mo para magsalita dyan sa live mo na sana lawakan ng mga fans mo ang pangunawa nila, ang isip nila para maintindihan ka nila? Ano yun? Gusto mo ba ikaw lagi ang intindihin nila? Gusto mo ba ikaw lagi ang intindihin ng fans mo? Paano naman yung mga fans mo? Kailan mo sila iintindihin? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihan sila, yung mga fans mo na nalawakan ng pag-iisip nila. Ano sa tingin mo sa kanila? Makitid ang pangunawa nila? Makitid ang pag-iisip nila? So ibig sabihin, dahil sinusuportahan kanila, makitid ang pag-uunawa nila? Dahil sa'yo sila nakasuporta, makikitid sila? Kaya naman sinasabihan mo sila na lawakan ang pangunawa at pag-iisip nila? Sa'yo mismo nang galing yan? Aba, kung ako'y isa sa fans mo, masakit pakinggan. Teka muna. Kamusta naman yung mga fans nyo, yung mga puso nyo, okay lang sa inyo yon? Nasabihan kayo na lawakan nyo ang pag-iisip nyo para maunawaan nyo si TQ? Okay lang sa inyo? Nasabihan kayo ng ganun? Nalawakan nyo ang pag-iisip nyo, pangunawa nyo para maintindihan nyo siya? Okay lang sa inyo yon? Nasabihan kayong ganun? Hindi nyo na-gets? Ibig sabihin, makikitid ang utak nyo. Mismong idol nyo nagsasabi sa inyo at nagpaparinig sa inyo na makitid kayo. Okay lang sa inyo? Nasabihan kayo ng ganun? Kawawa naman kayo. Aray mo, pakak. Mabuti pa dito. Walang nagsasabi na lawakan ng pag-iisip. Bakit? Dahil alam naman namin na lahat ng Team Kalingap fans malalawak ang pangunawa.
Kaya nga nandiyan pa rin sila nananatili dahil naiintindihan nila ang Team Kalingap. O, yung mga umalis, anong tawag doon? Makitid ang utak. Kaya naman yung mga umalis, pumunta kay TQ, sinasabihan ngayon ni TQ na lawakan nyo ang pangunawa at pag-iisip nyo. Kasi alam nga ni TQ na makikitid ang mga utak nyo. Kaya nga umalis kayo sa Team Kalingap kasi makitid din kayo katulad namin, sabi niya. Katulad nila. Diba? Tingnan mo. Nireport mo yung reaction video ko. Tapos ang report mo about privacy. Nak ng tinapay naman. Di ka ba nag-iisip? Meron ba ako nilabas sa privacy mo doon? Nilabas ko ba yung GCash number mo? Nilapag ko ba GCash number mo? Nilabas ko ba yung address mo? Naglabas ba ako ng privacy mo like GCash number, address mo o contact info mo? O sensitive na impormasyon pa tungkol sa iyo? Di ba lahat na sinabi ko, ay reaction ko patungkol sa mga sinasabi mo sa live mo na nakapublic yung live mo. Lahat nakakapanood. So bakit ka iiyak at ire-report ang reaction video ko? Kala ko ba okay lang sa'yo na reaksyonan ka na? Kala ko ba ayos lang sa'yo? Dahil may channel ka na. Diba? Social media influencer ka na. At nai-influensyahan mo yung mga fans mo para maging makitid ang utak. Kaso sabay bawi ka na lawakan nyo ang utak nyo, pag-iisip nyo para maintindihan kanila. So ang gusto mo lang kasi, ikaw lang yung iniintindi. Ang gusto mo kasi, ikaw lang yung pagbibigyan, iintindihin kasi feeling sikat ka na. Ang gusto mo kasi, kayo lang dapat yung dapat maintindihan. Pero kayo, dapat hindi kayo umiintindi sa iba. Nako, kawawa naman ng mga fans mo. 'Di ba? Nasasabihan mo na agad na makitid ang utak. Kung hindi makitid ang utak ng mga yan, bakit mo sasabihan lawakan nila ang utak nila? Sige nga. 'Di ba? Kung malalawak ang utak ng mga yan, matitino ang utak ng mga yan, hindi mo sila sasabihan na lawakan ang utak nila. Oo, totoo lang. Totoo lang, ha? Hindi ka magsasalita ng ganun sa mga fans mo. Lalo na kung may tiwala ka sa mga fans mo. Na alam mo na mga fans ko, ang mga to, maiintindihan nila ako nito. Hindi mo sila pagsasalitaan na lawakan nilang pangunawa nila at isip nila. Kaso wala kang tiwala kasi alam mo makikitid ang utak. Diba? Coming from you yan. Diba? Takot ka kasi na ma-real talk, nasa pool ka, kaya ka nag-report, kaso di mo basta-basta mabe-brainwash si Whitey. Kasi kahit system yan, may paninindigan at sariling desisyon yan. Nasa tama sila. Hindi yan tulad mo na kunwari lang may sarili kang desisyon, pero wala naman talaga. At nakikinig ka lang. Di ba? Nakikinig ka lang din naman sa mga sinasabi sa'yo. Sumasang-ayon ka. No? Sumasang-ayon ka lang naman sa mga sinasabi sa'yo ng iba. Katulad kay Kapeste, sang-ayon ka lang sang-ayon. Salamat po sa mga nagsasend ng gift. Thank you. Di ba? Di ba? Masakit ang real talk. Kasi mapapahiya ka talaga. Mapapahiya ka talaga sa akin at mababak to you ka. Kaya bago ka mag-advise, no, sa mga fans mo, isipin mo muna yung mararamdaman nila. Kung masasaktan ba sila sa sasabihin mo o hindi. 'Di ba? Kaso dahil nga makikitid ang utak ng mga yan, hindi na nila isipin yun. Oo. 'Di ba? Kamusta naman yung mga fans nito ni Tiki? Okay lang kayo? Siyempre, sasagot nyo, okay lang kayo, love na love nyo pa rin si TQ. Kahit na inisip ni TQ sa inyo na makikitid kayo. Ito kung hindi
kung alam ni TQ na malalawak ang isip nyo, hindi kayo sasabihan yan na lawakan ang isip nyo. O, alam niya kasi na makikitid kayo. Eh. Okay, kaya TQ, bago ka mag-advise sa iba na lawakan ang isip nila, yung sarili mo munang pag-iisip ang lawakan mo at yung nanay mo ang unahan mong sabihan, ha, na lawakan niya ang pag-iisip niya. Okay? Kasi kayo yung makikitid ang pag-iisip. Oo, may pinagmanahan ka talaga tapos dumagdag pa si peste. Ay isa ring makitid yun. Diba? Shoutout po sa mga nag-gift. Kay Wib Kyrie, thank you so much. At saka doon sa isa sino ito? Sino ito? Salamat po. Thank you so much sa mga nag-ano. Kayo guys, ano masasabi nyo doon? Tatanungin ko kayo. Tama ba nasabihan ni TQ ang mga fans niya na lawakan ang kanilang pag-unawa o lawakan ang kanilang pag-iisip? Kung talaga namang may tawag dito, kung siya ay may anong tawag doon? Tiwala sa kanyang mga fans. Kung siya ay naniniwala sa kanyang mga fans, kailangan niya pa bang sabihan na ang mga ito na lawakan ng pag-iisip? Kasi yung pagsasabi niya na lawakan ng pag-iisip, parang pinapamukha niya sa mga fans niya na makikitid ang mga utak nito. Kayo nang humusga. Para sa akin, ganun ang nangyari. Kasi kung ako'y nasa kalagayan ng mga fans niya, at sasabihan niya ako ng ganun, para naman sinabi mo makitid ang utak ko para sabihan mong lawakan ng pag-iisip ko. Wala naman ako sinasabi sa'yo masama. Naiintindihan ka naman namin. Tapos sasabihan mo, lawakan namin pag-iisip namin. Grabe ka naman. Nakasuporta na nga kami sa'yo. Tapos, papalabasin mo na parang ang kikitid ang utak namin. Ano ba yan? Pero okay lang yun. Okay lang yun. Love ka pa rin namin. Okay lang yun. Utuin mo pa kami. Love ka namin. Kayo na musga. Kayo na musga. Pahala kayo dyan. Okay? So, basta yun. Na-report tayo guys. Hindi ko napapakita dito. Nakapost naman yan sa sa community ko. Doon nyo na lang tingnan. Then, nag-reply naman ako doon sa kay YT. Kung ano yung reply ko, nandun na rin. Okay, so mag-ano tayo? Magbasa tayo ng mga comments. Sorry sa mga katekram natin, sa mga ka-solid B natin at sa mga team Kalingap na nandyan. Kung hindi ko nababasa at hindi ko kayo nasa shoutout, naka-focus tayo sa mga sasabihin natin. Sabi ni Langgam sa dagat, sinungaling ang ina. Kunwari lang yon na na-stress si TQ. Talaga, gusto na talaga nila umalis sa Kalingap noon pa. Yun nga Yun nga yung nakapagtaka. Nagagalit sila kasi na-stress daw si TQ. Oo. Pero, pinopront nila sa SOCMED yung anak nila. Di ba? Di ba? Oh. Alam pala nila na nakaka-stress sa SOCMED, ba't pinipilit nilang i-front si TQ? May pera. Oh, alam niyo na sabi ni Lizelle, mana si TQ kay AR. Oy, eto guys meron akong nalalaman dyan about kay AR. Okay? Mukhang nagkakaanuhan sila ni Doklat. Di ba? Mukhang nagkakaganunan sila ni Doklat Di ba? Na itong si AR, comment din ng comment. Parang nanay din ni TQ. Kaya pala vibe sila Ito si AR, comment din ng comment kung saan. Na ganto, ganyan. Oo. AR, kausapin mo si Doklat, hindi kayo magkakaayos kapag hindi si Doklat yung kausapin mo. Tingnan nyo, ginawa na nga ni
Idol mo yung nanay ni Tikyo? Ha? Kung saan ka rin nagko-comment? Ha? Na kesyo, ano ba ang mga sinasabi niya? Marami siya sinasabi about kay Doklat. Ay, kaya pala, itong si AR at saka yung nanay ni TQ, vibes. Same sila. Diba? Pero guys, eto, parang anong kwento nito kay Doklat, guys? Anong kwento nito kay Doklat? Sabi ni Jocelyn, ugali talaga nila yan na gusto din ni TQ gawin yan kasi kahit anong sulsol ng magulang, kung tumatanaw talaga ng utang na loob si Baktol, hindi niya gagawin kung ano gusto ng magulang at sponsor niya. Ito, pinaka-big sponsor ba nila si AR? Yun ba yun? Kasi parang may nirereklamo si AR sa mga comment niya. Oo, parang naghuhugas kamay ba? Kasi nga, si Doklat, parang may inilalabas na sekreto about kay AR. Ngayon, si AR itinatanggi. Parang inilaglag na po ni Doklat si AR. Ngayon, naglilinis kamay o naghuhugas kamay si AR. Oo, parang nagko-comment siya kay Kuya July. Oo, kung hindi ako nagkakamali Bagong name ni TQ, Biantic. Ano yung batik-batik? Althea Megalove, shout out. Ay, stress reliever talaga kita, Papa Bear, habang nagluluto. Tawa ko ng tawa sa mga reaksyon mo. From Kuwait, si Ate Althea. Hello po. Ayan, shout out po kay Bibi Coma, kay Mitch Diaz, Miss Loveless, Marimar TV. Ayan, Mary Ann Habulan. Hala, Ate Leslie. Aba, binigyan tayo ng pangkape ni Ate Leslie. Kape nga dyan. Saktong-sakto, may saging ako dito. Sa mga kaibigan nating OFW, meron ba nito dyan sa inyo? Dyan sa ibang bansa? Yan, sarap, sarap. Salamat po, Ate Leslie. Thank you so much sa pakape. Ayan, may pakape tayo, no? Naku, puyat na naman ako kasi kagabi, kaya medyo wala tayong energy ngayon. Ilang oras lang tulog ko kasi si Baby Ara, anong oras na naman natulog? Ate Leslie, thank you so much Thank you po sa iyong pakape. Kauna-unahang kulay, no, na nakita natin sa live ko ngayon. Okay, pero kahit wala namang kulay ang live ko, walang problema. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng opinion, reaction, sa mga nakikita at naririnig natin about dito. Ayan. Ngayon, BNB o TQ, kung hindi mo na kaya, i-close mo na yung channel mo. Okay? Kasi ako, real talk lang naman at opinion to. Okay? Ngayon, kung gusto mo maging pribado ang buhay mo, kasi nireport mo, privacy concern. Gusto mo privacy concern? Anak ng tinapay ka, tapos nag-YouTube ka, ano yan? Ginagamit mo lang yung channel mo para pagkakitaan? Pero gusto mo maging pribado? Anak ng tinapay ka talaga. Ano yun? Yeah. Guilty. Para sa lahat ng nanonood, ito ang boses ng masa. Ito si Papa Ver. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, sa bawat trending na balita, andito na naman mga usapang mainit, buong bansa nakamasid lang. Puso't isip naglalaban, opinyon nagsisigawan. Pero ako kalmado lang, totoo ang binibigay ko dyan.
Hindi ako perpekto, hindi rin ako santo, pero pag may mali, hindi ko kayang manahimik dito. Hindi para manghusga, hindi para mang-away, para lang ilahad ang kwento sa paraang tunay. May sumasang-ayon, may galit agad, may nagagalit kahit di pa tapos magsalita. Pero ayos lang, parte yan ng laban, dahil ang katotohanan minsan masakit pakinggan. Kung may nasasaktan, hindi yun sadya, walang pinapanigan, katotohanan lang dala. Hindi personal, hindi paninira, real talk lang para sa lahat ng nakikinig na masa. Ito si Papa Ver, real talk, walang personalan, reaksyon ay totoo, walang halong kasinungalingan. Kung may issue sa bayan, boses ko'y naririnig nyo na. Hindi para mang-away, kundi para magmulat ng mata. Ito si Papa Ver, walang takot magsalita, sa gitna ng ingay, katotohanan ng dala. Kung may tamaan man, sana'y maintindihan, real talk lang, walang personalan. Yeah, sa comment section parang gera, araw-araw may kampo, may kulay, may galit na sumasabog agad. Pero tandaan natin, iisa lang ang bayan, kahit magkakaiba ang paniniwala at pinanggalingan. Hindi ako perpekto, may mali rin minsan, pero handang makinig kung may mas magandang dahilan. Diskusyon ang gusto, hindi bardagulan, respeto sa isa't isa ang tunay na kailangan. Hindi bayad ang opinyon, hindi scripted ang salita, kung ano ang nasa isip, yun ang lumalabas sa bibig ko talaga. Para sa mga tahimik na gusto ring magsalita, ito ang boses nyo. Ako lang ang naglalakas loob magbukas. Kung sakaling mapagod, may makikinig pa rin sa bawat katotohanan na pilit nating gigisingin. Hindi man lahat sasangayon sa bawat salitang bitaw, ang mahalaga'y may naglakas loob magsabi ng tama na. Ayaw ko na ng fake. Ito si Papa Ver, real talk, walang personalan, hindi takot sa ingay ng opinyon ng karamihan. Kung may issue sa bayan, boses ko'y naririnig nyo na. Para sa katotohanan, para sa masa. Ito si Papa Ver, hindi titigil magsalita, hanggat may katotohanan kailangang ipaglaban pa. Kung may tamaan man, sana'y maintindihan, real talk lang, walang personalan.